San Lucas de Oro. Konnichiwa. This is my summary and review of The Killer Bride, Episode 8, August 21st, 2019. Sa opening scene, nakita natin yung pagtatalo ni Luciano at Emma, kung saan inulit nga ni Emma yung mga hinanakit na sinabi ni Luciano sa kanyang amang si Don Jacobo. Nakita natin na gulat at confused si Luciano. Bakit alam ito lahat ni Emma? O maaaring takot. Siya nga, si Camila. Nagbalik na si Camila. Makahulugan ang mga titig ni Juan Felipe. Kasi nasaksihan niya ng buong buo ang mga pangyayari, ang lahat ng sinabi ni Emma. Biglang pasok si Doña Guada at bigla ring bumalik ang katinoan ni Emma. Biglang nawala si Camila. Bumalik siya sa pagiging Emma. At sinabi ni Doña Guada kay Emma, dito ka na magpalipas ng gabi. You are welcome to stay. Dito ka na tumira. Magiging pamilya tayo. You can have everything you want. Ngunit may isang kondisyon. May isang pakiusap si Doña Guada. In return, kwentuhan mo naman ako tungkol kay Camila. May sinasabi ba siya tungkol sa akin? Ito yung attempt ni Doña Guada na makabawi kay Camila. Sinagot siya ni Emma. Sabi niyo mahal niyo si Camila. Ngunit nasaan? Nasaan ang larawan niya? Wala ni isang larawan dito sa bahay niyo. Parang binura niyo lahat ng alaala ni Camila. Nagtatanong na si Emma tungkol kay Camila. At napaamin niya si Doña Guada. Napaamin niya. Marami akong kasalanan kay Camila. Sinukuan ko siya. Ngunit, syempre, gagamitin din ni Doña Guada si Emma para makabawi ng kabutihan kay Camila. Then, cut to the scene na nag-uusap ang magkapatid na Luciano at Juan Felipe. Kita natin na ito ang interpretasyon ni Juan Felipe sa mga nagaganap. Sabi niya, magaling si Emma and she is working for someone para sirain ang mga delatore. Dito nakikita natin na lumalabas na ang galing ng pagiging kontrabida ni Juan Felipe. Bakit? Kasi mas malalim siya eh. Mas malalim siya kesa kay Luciano. Tapos ito na naman si Luciano, yung mababaw na Luciano. Oh, tara, ano pang hinihintay mo? Hanapin na natin kung sino man ang mastermind na yan. Pero, sabi ni Juan Felipe, cool ka lang brother, cool lang. Huwag ka na namang padalos-dalos. Kailangan muna nating malaman ang motibo at pakay nila. Bakit nila tayo sinisiraan? Ito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot na kontrabida si Juan Felipe. Para siyang ahas. Pailalim kung tumira. Hindi ito tungkol sa pera. Hayaan muna nating gawin ni Emma ang kanyang mga palabas. So, magiging patibong ito para kay Emma. At yun nga, pinamukha ni Juan Felipe kay Luciano na Camila seems to be thinking that you killed her, that it was you who killed her. Na mariin namang pinabulaanan ni Luciano kasi nga, di ba, sa sunog namatay si Camila. Mukhang si Juan Felipe ang tunay na may kinalaman sa sunog. O atat lang talaga si Luciano. So, sinimulan niya ng patiktikan si Emma. Next scene ay nakita natin na pinuntahan ni Vito si Emma. Nagkita na sila. At biglang nagplay sa memory ni Emma yung mga pangitain, yung mga alaala ni Camila nung siya ay nasa kulungan at binisita siya ni Vito. Nasaan ka noong mga araw na kailangan kita? Yung neglect ni Vito. Nagulat si Vito kasi bakit kilala siya ni Camila? Naaalala ka ni Camila? Nagulat at natulala si Vito. Inamin ni Emma kay Vito na minsan ay sinasapian siya ng kaluluwa ni Camila. Action ni Vito, bakit mo ginagawa? Sino ang nag-uutos sa'yo? Sabi ni Emma, walang nag-uutos sa akin. Bakit ka affected? Di ba? Tinalikuran mo siya. At siyang pasok ni Manay Itcho. Oo, tinalikuran ni Vito si Camila. Nagsimulang masira ang buhay ni Camila nung minahal ka niya. Ang sakit nun, di ba? So, Camila's memories are beginning to haunt Vito. Next scene ay yung nag-uusap sina Emma at Manay Itcho. Emma maintained that Camila told her, may pumatay sa akin. At sino ang pumatay sa akin? Pinabulaan na naman ni Manay Itcho. Namatay sa sunog si Camila. Nalaan niya si Emma. Huwag na huwag kang gagawa ng kung ano-ano mang kwento. Hindi mo alam kung ano maaaring gawin sa'yo ng mga delatore at maging ni Vito.
Sa tingin ko naman, ito yung gustong mangyari talaga ng kaluluwa ni Camila. Yung baguhin ng kwento tungkol sa kanya, tungkol sa The Killer Bride. Maraming mali sa kwento. Una, hindi siya ang pumatay kay Javier. Pangalawa, hindi nga siya namatay sa sunog. Pinatay siya. Sinunog ang kulungan at pinatay siya. Ngunit, sabi nga ni Manay Itchu, delikado ang ginagawa mo, Emma. Malalaking tao ang babanggain mo. And we were led to Vito's underground secret room, kung saan nandun yung mga bagay-bagay tungkol kay Camila. At ito ay nasaksehan ni Luna, ng anak niyang si Luna. Pero hindi alam ni Vito na pinapanood siya ni Luna. Nga, nalaman natin na meron palang independent na investigation na ginawa itong si Vito tungkol sa mga nangyayari at tungkol sa kaso ni Camila. Biglang naalala ni Vito yung mga salita, yung mga pangyayari. At isa sa mga talagang revelation dito ay yung sinabi, last na sinabi ni Javier sa kanya. San Lucas de Oro. Ano nga ba yung San Lucas de Oro? Ito yung kuta ng mga rebelde kung saan kasama yung nanay ni Camila. Bakit nga ba ito sinasabi ni Javier? Mukhang malaking papel ang gagampanan ng San Lucas de Oro. Abangan natin yan. Sa totoo lang, may ginawa talaga, may ginagawa noon si Vito tungkol sa kaso ni Camila. Pero, hindi niya ito pinaalam kay Camila. Why? Because he is torn between his family and Camila. Bilang anak, ayaw niya nang dagdagan pa ang mga sakit na nangyayari sa kanyang family. At sa tingin ko, ito rin yung pagtatama na dapat malaman ni Camila, ng kaluluwa ni Camila. Kasi all the while, ang alam ni Camila, pinabayaan siya ni Vito. Pero hindi. Hindi talaga siya pinabayaan ni Vito. Tingin ko, ito yung isa sa mga main problems, main suliranin ng kwento na kailangang ma-resolve bago matapos ang kwento. Na mawala ang galit ni Camila kay Vito. Kailangang itama ang kamalian ito. So, ang pagtatagpong ito between Emma and Vito ay makakatulong sa ginagawang investigasyon mismo ni Vito. Kasi nga nag-imbestiga rin pala si Vito tungkol sa sunog na naganap kasi naniniwala siyang hindi aksidente ang sunog, na merong talagang nagsunog sa city jail para mamatay si Camila. So, parang wala naman talagang mangyaring May December affair between Vito and Emma. So, wala naman yatang love affair na mangyayari sa kanila. Parang trabaho lang, walang personalan. Ngunit, advice ni Manay Itchu kay Emma, wag na wag kang makikialam. Sabihin mo sa kanila na hindi na nagpapakita sa'yo ang kaluluwa ni Camila. Ganun lang kadali, di ba? Ngunit sabi ni Emma, Manay Itchu, hindi pwede yan eh. Hindi ganyan kadali yan eh. Kasi hindi ako patatahimikin ang kaluluwa ni Camila. Hindi na mabait na Camila ang meron tayo ngayon. Kakaibang Camila na ngayon. Mapaghiganting Camila ang meron tayo ngayon. So, tuloy na tuloy ang kwento natin. Di ba? At nagsisimula pa lang ang lahat ng mga pangyayari. Pasok ang albularyong kapatid ni Manay Itchu na inaakusahan si Emma na nakikipagsabuatan sa demonyong kaluluwa ng The Killer Bride para sirain ang mga tao sa Las Espadas. Nagkaroon ng maraming pagtatalo sa tagpong yon dun sa may simbahan sa plaza at nag-walk out na lang si Emma. Yun na yung last scene. At pinakita na nga yung teaser for the next episode at nakita natin na mabulaklak ang mga tagpo. Mabulaklak. Siguro ilalahad na yung nakakakilig na love story between Emma and Elias. Abangan natin ang mga kilig sa susunod na episode. Ngunit may matinding pagbabawal mula kay Manay Itchu tungkol sa pakikipagkita ni Emma kay Elias. Lalo na't ang namumuong relasyon between Emma and Elias ay pagmamahalan. Tatanong tayo, bakit? Sino nga ba talaga si Elias? May kinalaman ba siya tungkol sa kwento nina Camila at Vito? Abangan po natin yan mamaya sa pagpapatuloy ng The Killer Bride. Maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking video. Na kahit walang film clips from the teleserye ay pinapanood nyo pa rin at pumapalo pa rin siya ng libu-libong views. So maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako doon. So paki-like naman po. Sana po mas maraming likes kaysa dislikes. So everyday po, meron akong update, so mag-subscribe po kayo. I really put hard work in doing this. Nakita nyo po ito mga notes ko. So yan, magkakaiba-iba po siya ng kulay. Merong red, merong blue kasi kailangan kong pagsama-sama nyo
parehang ideas at yung magkakasalungat naman na ideas. Kaya merong red, merong blue, merong black. Gumagamit po ako ng 4 na kulay ng ballpen. So, hard work po talaga ito at nagpapasalamat ako at tinatangkilik nyo yung produkto ng aking hard work. And maraming salamat po. Diyos mabalos po sa inyong boss. Skara sa madesta. Arigatou gozaimashita. Thank you so much. Yeah, Japan! Yo, Japan! Yeah!